Lahat ng ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras, alas 6:02. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Biyernes 21 sa buwan ng Agosto 2026. Welcome sa ating programa. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati, pag-uusapan natin mga napapalong usapin, balita, mga kaganapan na dapat rin yung malaman, mga nangyari sa nakalipas na 24 oras. Ating programa, live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manabs. Magandang morning, Sir Erwin, mapia-mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po mga kasama ang ating pong programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala sa ating pong text hotline, mga kasama, 0950-032-7332, 0950-032-7332. Weather report. Mga kasama, sa kalagayan po ng ating panahon, ang bahagi ito atin naman sa atin ng Bangsamoro Federalist Party, BFP number 4 sa balota. Weather report. Sa forecast ng pag-asa, mga kasama, unahin natin ito pong binabantayang tropical cyclone na sinasabing labas pa ng Pilipinas as of 3 a.m. As of 3 a.m. mga kasama, ito pong tropical storm Saudel. Weather report. Namataan 2,735 km east ng Eastern Visayas. Weather. Taglay ho yung maximum sustained wind na 95 km per hour malapit sa gitna. Pagbugsong abot ho ng 115 km. Report. Madalang tinatak mga kasama yung direksyon ng northwestward sa bilis na 25 km per hour, mga kasama. Weather report. Dahil ho rito, mga kasama, ang bahagi po ng Manila, Metro Manila at Luzon, bagyang maging maulap hanggang sa maulap po yung papawirin. Samantala tayo rito sa Mindanao, Weather report. sa Bangsamoro Region, Weather. ay magkakaroon ho ng bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Duluto naman ng umiiral na localized thunderstorm, mga kasama. Nakataas yung babala na posibleng flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng mga pag-ulan. Weather. Samantala mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw po, naglalaro sa pagitan ng 33 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius.
Sa Cotabato, mga kasama, aabot to ng 38 degrees Celsius. Samantala, sumikat naman ang araw kanina 5:37 at sa Bangsamoro Region, 5:56 lulubog ang araw. Weather report. Weather report. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning mga kasama, kumusta po kayo? Straight to the point. Kumusta ang inyong morning? Straight. Ngayong umaga, Radyo Manebs, sa 21 sa buwan ng Agosto 2026, pula yung ating kalendaryo. Ibig sabihin, Holiday. dahil Straight to the Iyon point. po ay Ninoy Aquino Day. I don't know kung sa Malacanang ba may mga gagawing mga activities ah, To the since point. na maraming nangyari sa mga panahong ito. Aquino o Ninoy Aquino Day. holiday, no Holiday. work ngayon. Straight. Wala activities dahil no work. Straight to the point. Friday pa. Straight to the point. Kaya't medyo mahaba Radyo Manebs yung weekend ng ating po mga kababayan hanggang Sunday. Straight. Then by next week, holiday na naman Radyo Manebs. Straight. Sa 31, mahaba na naman Friday, Straight. yung 4 na araw Friday, Saturday, Sunday, Monday. Straight. Walang pasok by next week mga kasama. Straight to the Ang daming usapin, daming mga balita kaganapan, mga pangyayari sa nakalipas na 24 oras. straight to the point. Unahin lamang ho natin mga kasama dahil ilulunsan na po ng Radio Mindanao Network Straight to the point. at ng Armen Foundation mga kasama, itong yearly activity Radio Manebs Straight to the point. every August. Straight to the point. Ito pong ating idol ko si Teacher 2026. Kapit na Straight to the Going na mga kasama, yung pagtanggap ng mga entry po ninyo. straight to the point. Idol ko si Teacher 2026. Straight. Anong kwentong idol mo kay Teacher? Straight to the point. So, again, si DXMY tatanggap po ng inyong mga nominasyon para po sa mga idol mong teacher. Straight. And then, sino kaya this 2026 ang papalarin mga kasama manala o magiging winner para po sa ating idol ko si Teacher 2026. Straight. Sa mga nagtatanong, paano po sila mag-nominate ng kanilang idol teacher Radyo Manebs? Straight to the Maaari point. po ninyong ipadala mga kasama ang inyong pong entry sa RMN Foundation Facebook page. So di kayo naman dito po sa DXMY RMN Cotabato. Sa ating po page, DXMY 90.9 Cotabato. Straight. O kaya naman maaari po kayong tumawag mga kasama sa numerong 0950-032-7332. To the point. Para sa iba pang mga detalye, maaari din pong ipadala ang inyong mga entry hanggang September 11, 2026. Meron pa kayong ilang mga linggo pa mga kasama para po magpadala ng inyong mga entry. At huwag pong kakalimutan gamitin ang hashtag #IdolCoSiTeacher, hashtag NTM2026 at hashtag RMN Foundation. And pwede rin nilang sagutin mga kasama yung mga sumusunod na na tanong. Ipadala ang inyong kwento o sagot sa pamamagitan ng comment or direct message dito po sa DXMY Armen Cotabato Facebook page. Ano yung ating Facebook page mga kasama? DXMY 90.9 Cotabato. Straight to the point. And of course, huwag kalimutan i-like ang ating FB page DXMY 90.9 Cotabato at ang RMN Foundation Facebook page. Straight. Then yung post ninyo, i-share, i-share ito. Straight. I-share ang post nito gamit po yung mga hashtag na binabagit ni Radyoman Ebs kanina. Straight to the point. Again, yung hashtag Radyoman Ebs, hashtag #IdolCoSiTeacher, hashtag NTM2026 at hashtag RMN Foundation. NTN, National Teachers Month. Yun. Straight to the point. Okay? So, sino ba yung mga idol na teacher ninyo? Padala po yung inyong mga entries. Straight. Baka sakali sila po yung ating magiging winner para po ngayong 2026 mga kasama. Idol ko si teacher ngayong taon. At siyempre, ito pong programa nito, mga kasama itong activities na gagawin po, ilulunsad ni RMN at ng DXMY ay sa tulong na rin ng ating pong mga partnership, Aboitiz Power, Bato Balani Foundation Incorporated, Gokong Wi,
Brothers Foundation, Rex Education Foundation at ang RMN Networks. Straight to the point. Kaya't ngayon pa lamang, ihanda na yung mga entry nyo. Sino ba yung mga idol ninyong teacher na may malaki naging ambag kung sino kayo ngayon. Di ba? Kung yung teacher nyo nung grade 1 kayo, teacher nyo yung grade school kayo, teacher nyo yung high school kayo or college kayo, pwede ho ninyong i-nominate yan. Straight Again, para po sa ating Idol ko si Teacher 2026 mga kasama, to the ano, point. bukas na po si DXMY para tanggapin po yung inyong mga nominasyon. Straight to the point. Straight to the point. Okay? So, yung nominasyon, pagtanggap Radyo Malebs hanggang September, Hanggang September 11, mga kasama. By next to next week. yung mananalong guro, of course, tatanggap ng premyo mula po sa Armin Cotabato, mula po sa Armin Foundation at mga partners po natin. Last year, meron tayong winner, isa sa Cotabato, At isa naman sa North Cotabato. Dalawa yung ating winner last year. Straight to the point. Sige, lipat tayo ng paksa at itong concern, Straight. ating paksa Radyo Manebs, concern Sa edukasyon. concerning mga schools, guro, estudyante, of course, yung mga parents Radyo Manebs. Straight to the point. Kasunod nung nangyaring insidente sa bahagi ng Ateneo di Zamboanga Straight. nung Tuesday kung saan Malungkot. gumimbal, ano? Dahil hindi inaasahan na mayroon palang kasunod pa yung nangyaring insidente sa bahagi ng Straight to the point. anong lugar ngayon unang insidente? Tacloban. Tacloban. At ang nakakalungkot pa dito kasamang Sir Erwin, yung sa Zamboanga o sa Ateneo di Zamboanga, may mga lumalabas kasi ng mga impormasyon sa social media na dahil umano'y Muslim, gano'n? yung shooter. So may mga ilang lugar, like for example, binabanggit Cagayan de Oro City, kasamang Sir Erwin, Nako. na mukhang hinihigpitan yung mga estudyanteng Muslim. May ganon? May ganon. Straight. Pero sa press conference naman ni DILG, Secretary John Vic Remulla, kanyang nilinaw na hindi ito awayan ng relihiyon, kundi dahil nga dito sa sinasabing online games pa rin. Straight. Mabuti na lamang at nilinaw ng SILG itong issue na ito dahil kung hindi talagang Malaking epekto ng Radyo Manebs. malaki ang Hindi epekto maganda kasama yun. Sir Erwin, and then maraming siyempre yung mga estudyante na nag-aaral sa mga Magkakaroon ng discrimination yan. Straight. mahirap Huwag yun. ganon. Mahirap. Ganon. Straight to the point. May kinalaman ho rito mga kasama dito sa ating lugar, sa Cotabato City, Radyo Manebs. Alamin natin, ano yung mga measures ngayon na ginagawa ng ating Schools Division Office. I understand, after ng unang insidente, buong bansa, lahat ng mga eskwelahan, may mga ipinatupad ng mga measures. Iba nga, nagsasagawa pa ng mga drills. Just in case may mangyaring insidente, kaya ito yung gagawin dapat ng mga estudyante, mga guro, yung administration. Straight. Right after nung nangyari nung Tuesday, Straight to the point. may nakita ang baka may pero bang kulang, mayroon pang pwedeng i-develop. Sa Cotabato City, alamin natin ano yung mga measures, kumusta yung mga preparasyon at kumusta tayo so far dito sa ating lungsod, Radyo Manebs. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang officer in charge. First time ito Oo. na ma-interview natin. Officer in charge ng Cotabato City Schools Division, si Sir Dr. Johnny Balawag. Magandang morning po, Sir Dr. Balawag, sa DXMI po, sir. Kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning. Good morning, sir. Una siguro ang aming pagbati po sa inyo. Congratulations po. Yes, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lalong-lalo na sa ating mga taga-pakinig, kasamang Erwin. Anong pangalan niyo kasama mo? Si Ebs po. Ebs Abang. Ebs Abang. Sorry. Ebs Abang po. Sir Abang. Apa. Yeah, kasamang Erwin. Magandang umaga po, lalo na sa mga taga-pakinig po natin. Apa. Maganda yung inyong program. ano ba yung programa niyo para sa mga Idol ko si Teacher 2026. Ano? Idol ko si Teacher.
Yeah, so Oo. idol ko si teacher, that will surely boost the morale of our teachers, dahil sa inyong palatuntunan, merong nakaka-recognize ng mga effort ng ating mga kaguruhan. Instead of condemning them of teaching whatsoever, Correct. mas maganda talaga na we have to recognize the effort and the services of our teachers who are our heroes, lalong-lalo na sa ngayong mga panahon kasama nga rin. Oh, ito na ikatlong taon sa Dr. Sir na ginagawa ito ng Radio Mindanao Network nationwide, sir. Yeah, thank you very much. And malaking tulong po yan para sa ating mga kaguruhan. Surely it will boost the morale of our teachers. Lalo nilang pagibayuhin ang kanilang pagtaguyod, ang kanilang tungkulin kasama nga rin. Opo, salamat din po ng marami. Dito sir sa paksaw natin, kasunod po ng nangyaring insidente sa bahagi ng Zamboanga na gumimbalo sa atin. Ang pinag-uusapan ngayon sa level ng iba't ibang mga paaralan, kumusta yung mga measures na ginagawa para ma-ensure na hindi po muling maulit yung nangyaring incident. Second time around na ho ito. Dito ho sa atin sa Cotabato City Schools Division, kumusta yung mga measures na ginagawa para matyak natin na walang mangyaring ganitong tulad na insidente, Dr. John? Yes, kasamang Erwin, nasubaybayan ko yung talakayan yung kanina bago yung pag-enter ko. Tama po na immediately after yung mga nangyari sa ibang rehiyon, bago pa man yung sa Zamboanga, meron ng malawakang kautusan to look into the security of our learners. On our part dito sa Bangsamoro region, in particular sa MBHT, lalong-lalo na sa Cotabato City, even prior to my coming or assumption dito sa SDO Cotabato City, napag-alaman ko kasamang Erwin na meron ng kautusan, issuance pertaining to doon sa pagpapaigting ng seguridad, lalong-lalo na yung pumapasok sa ating paaralan, meron ng memorandum na na-issue na kung saan pinaigting itong security measures, yung mga security forces natin sa mga paaralan, sa bawat pumapasok ay dapat tingnan mabuti, to ensure yung kaligtasan ng ating mga kabataan. Pero kasamang Erwin, akin ang pag-alaman din pala na ito'y hindi lang sa larangan ng physical na security o respeto dahil dalawang bagay ito. Noong nag-meeting kami this week, amin ang pag-alaman na hindi lang dapat yung physical na security ang ating tutukan, pati na rin yung socio-emotional o di kaya yung mental health ng ating mga kabataan kasama ng Erwin. We've been saying, time and again, mula nung pandemic kasi naging uso itong mental health. Pero talaga naman ito'y malaking factor, doon sa mga nangyayari, lalo yung sa ating mga kabataan. Ang naging problema lang, yung consistency. Minsan, kung wala nang nangyayari ay medyo lax na tayo. So yun yung naging recommendation, with or without yung incident, dapat tuloy-tuloy yung pagpapahayag natin, pagbibigay kaalaman, hindi lang sa mga kaguruhan, kundi we have to ensure na yung mensahe ay nakakarating to the level of our learners kasamang Erwin. Ano po yung strategy na ginagawa ho ninyo ngayon, pinag-utos dito sa ating mga eskwelahan sa lungsod, para itong mga programang ito talagang makarating doon sa mga kabataan, Dr. Johnny? Yes, tama po yun. Yung nag-meeting kami kasamang Erwin, we look into the strategy ng program holder nitong mental health natin. And we agreed among ourselves na we don't have to rely just for the orientation ng ating mga kaguruhan. We have to ensure na meron tayong school-to-school orientation kasamang Erwin. Ito ensure na ito yung makakarating doon sa ating mga kabataan. But we also believe kasamang Erwin, this is not kumbaga a sole responsibility of the school. We always believe that sa aming part, paaralan, mga kaguruhan, all other stakeholders natin dito, yung mga officials po natin sa division, sa MBHT, even in the national, hindi natin kaya ito kasamang Erwin, without the participation ng ating other stakeholders
In particular, yung mga magulang, may kasabihan nga tayo, when it comes to rearing a child, it will always take a village, lalo na yung ating local government, kanilang participation, kailangan po natin kasamang Erwin. That is why we are always saying na let us unite together to combat all these kind of incidents na nangyari sa ating mga kabataan, dahil pag hindi natin ito masolusyonan, medyo may problema tayo sa kinabukasan ng ating mga kabataan kasamang Erwin. Katulad nga po ng binabanggit ninyo, kahapon may statement po yung kalihim ng DILG, Secretary Remulla, dahil nagtungo siya sa Zamboanga. Binabanggit niya yung incident na po nangyari doon, not a case of bullying, teacher maltreatment or religious conflict. Binabanggit niya, resulta raw ito ng misguidance and yung impluensya ng violent online games, Sir Johnny. Dito sa atin, paano natin pwedeng makounter itong ganitong klaseng problema, sir? Yes, kasamang Erwin, on my part, kasi bago lang naman ako nakakuan dito sa SDOCC natin. I Opo. still have to look into yung content itong bago lang na ipasa ng ating Sangguniang Panlunsod, na may kaugnayan sa school safety, kung kasama ba diyan yung panonood ng mga bata sa social media po natin, dahil tama po, I do agree with the Secretary na hindi ito usapin ng relihiyon, hindi ito usapin ng ano pa man. Although we really have to intensify din yung pag-address natin sa mga anti-bullying policy natin, yung iba pang mga violence or whatsoever. Pero malaking factor itong social media kasamang Erwin, at saka yung mga iba pang factor na nakikita natin na dapat talaga bigyan pansin ng ating authorities. Again and again, we are saying we cannot do it alone sa MBHPE o di kaya sa DepEd. Even our schools, it requires nating sort of the participation and involvement ng lahat ng stakeholders po ng ating education, ng ating paaralan. So we have to see ano ang pwede pa natin magawa sa mga susunod na oras o di kaya araw kasamang Erwin. Ang inyong station, programa, malaking bagay rin ang pwede may contribute, dahil ang station like yours, at iba pa mga himpilan, ay alam ko na malaking factor din na maka-impluensya para sa ating mga kabataan, pati na rin sa mga magulang. But surely, yung sabi ni Secretary Remulla na guidance from the parents is very important, kasamang Erwin. Kaya we always request, and of course, hinihingi natin sa mga magulang na tulungan tayo, dahil hindi ito kaya mag-isa ng ating paaralan, ng ating education sector. Opo. Good morning, Sir Johnny. Si Ebs po. Since na naipasa na po sa third and final reading ng 18 Sangguniang Panlunsod, ito pong Cotabato City Safe Schools and the Campus Security. When it comes po sa usaping security, paano po ba anong setup po ng Cotabato City Schools Division sa mga paaralan dito sa atin? Yeah, yan po yung sabi ko kanina kasamang EBS, hindi ko pa na totally nabasa, at nakuha yung whole content of the ordinance, but I have to look into that one para sa implementation. And I believe baka meron ding implementing rules pa yan na i-issue ang ating local implementation. But surely, sure of ay malaking bagay yan at tulong para sa pagpapaigting ng seguridad ng ating mga kabataan kasamang EDS. I do agree and I do believe that this is designed and intended para doon sa kapakanan, kaligtasan, dahil alam yung proponent ng ating ordinance na yan ay para doon sa seguridad ng ating mga kabataan sa paaralan. So we really have we are in full support sabi ko nga I still have to look into the whole content of the ordinance, but one thing I can be sure of, gaya ng sabi ko, it is truly designed para sa ating na sa kanilang kaligtasan kasamang EDS. Opo.
kung sakasakali man na meron po mga gwardiya, security na itatalaga ho sa mga bawat paaralan dito, kung meron man po sa Cotabato City, alam natin gagamit dito o kaya naman gagasto ng pondo. Saan naman po manggagaling, Sir Dr. Johnny? Yes, that's another issue that we really have to address kasamang EDS dahil sa rationalization program hindi na plan may plano dati na lahat ng security guard ng paaralan pati ng mga opisina ay iso-source out ibig sabihin hindi na nagkaroon ng mga panibagong item para sa security guard. So ibig sabihin it will be sourced out of the gaya ng MOE ng paaralan, ng division, at iba pang mga local fund na pwede magamit kasamang EBS. So, tamang observation yan dahil lumalabas din doon kasi nagkaroon din immediately after what happened sa Tacloban, nagkaroon ng initiative ang ating DepEd Central Office na sinali rin ng ating MBHT BARM na magkaroon ng tinatawag na school safety and security audit na kung saan sinali sa survey kung ilang school ba ang merong security guard, merong CCTV at merong yung tinatawag na metal detector lumalabas sa atin sa whole BARM kasi nandoon ang copy ko ng extraction sa by division pero sa whole BARM kasamang EBS CCTV camera, medyo may problema tayo kasi alam mo naman, lalo na sa Tawi-Tawi, sa mga island area, hindi naman ganong kauso yung camera, yung CCTV. So lumalabas sa survey ng ating national na sa bawat 10 paaralan, isa lang ang merong CCTV camera. Lumalabas din sa survey ng national, lalo na sa central office, na sa bawat 100 na paaralan ay may sobrang isa o isa karamihan isa lang ang merong metal detector kasamang EBS samantala yung security medyo okay ang ating security kasi sa bawat 10 paaralan ay may 3 paaralan na merong security guard sinali rin pala nila sa kanilang survey yung ating fencing perimeter fence so sa bawat 10 paaralan ay may 6 na may perimeter fence and this is region wide na survey kasamang EDS noong tingnan ko kasi hindi ko lang memorize sa Cotabato City ay medyo maganda naman yung ating data kasi halos lahat din ng paaralan natin ay may security guard. Doon lang tayo medyo may problema sa metal detector at the same time yung CCTV camera but I do believe and I must agree na kailangan talaga natin magkaroon itong mga devices na ito kasamang EBS lalong-lalo na para sa seguridad hindi lang ng ating kabataan kundi lahat ng mga pumapasok din at mga nandoon sa ating paaralan kasama ngayon. Opo, malinaw. Kung sakasakali naman pong maaprobahan yung pong pakiusap ng Philippine National Police na roronda sila sa bawat mga paaralan. Alam natin nakasali na dito sa Cotabato City ang MBHT. Ano naman po yung magiging proseso? Alam natin mga PNP may hawak po yan sila mga armas. Paano po yung magiging proseso naman po dito kung sakasakali po, Sir Johnny? Well, alam kong meron din mga panuntunan ang ating mga kapulisan when it comes to going in and out sa ating paaralan. Wala naman kami nakikitang problema kung sakali it is for ensuring and clearing our schools about possible na pwede makaapekto sa seguridad ng ating mga kabataan. All they have to do is they will just coordinate with the empowered school heads kung sakali kasamang heads para ma-guide sila kung ano ang pwedeng kumbaga saan yung medyo priority area or place within the school na pwede tingnan kung sakali. But for the meantime tayo nagpapasalamat dahil maganda yung coordination natin with the PNP kasamang EDS dahil they are always looking into rin kung ano ang pwede nila may tulong sa ating mga paaralan when it comes to security measures.
Opo. Sa mga private school, Sir Johnny, ano po yung guidance sa kanila? Lalo sa mga eskwelahan na pwedeng maipasok yung mga sasakyan sa loob ng mga campuses. What is good in private school kasamang Erwin, ano, ay meron silang sariling charter, ano, and they are operating by their own rules and policy pertaining to how they will limit and restrict yung coming in and out of yung mga vehicle, mga big schools natin na pribado, alam naman natin gaano kahigpit, yung iba may mga sticker nga, kung hindi ka, kung wala kay sticker, hindi ka papasukin. Tatanungin ka at tatanungin ka agad at mag-approach agad yung security nila. And we see na there are many security personnel nandoon din sa bawat gate na meron sila, Yung mga ibang maliliit naman na private school, talagang nakikita mo na parating close yung gate nila at saka yung security nakatutok talaga sa kung sino ang gustong pumasok at may kukunin sa loob ng paaralan. So these are things na pwede natin sabihin, wala tayo masyadong problema sa private school, doon lang sa within, but I believe lahat ng paaralan po natin kasamang Erwin ay may child protection policy na kumbaga pinairal doon sa kanilang respective schools. Ayun. Opo. Sa ano naman yung advice po rin sa mga magulang? Dahil itong mga bagay ito, hindi ito ma-achieve. Kung wala ho yung close coordination, monitoring ng mga anak sa behavior ng kanila po mga anak, ano ho yung pwede ho yung mai-guide o minsay para ho sa kanila, sir? I fully agree kasamang Erwin, na paulit-ulit kong sinasabi, ito'y hindi kakayanin ng ating paaralan, That is why we keep on, of course, lobbying, requesting, at pagkiusap, at pagsusumamo sa ating mga magulang na magtulungan tayo, para sa, kumbaga, paghubog nitong ating mga kabataan. Ang mga anak ninyo, anak din namin, na kung saan ay pagtulungan natin para ma-ensure natin na maging maganda, ang kanilang kinabukasan. Paulit kong sinasabi, hindi ito kakayanin ng MBHT lang, ng ating paaralan, ng ating mga kaguruhan. Nangangailangan po ito ng iba yung pagtutulungan, lalong-lalo na sa ating mga magulang dahil pag sila'y nasa bahay na, dapat tinitingnan din ng mga magulang kung ano yung ginagawa ng ating mga anak. Kadalasan kasamang Erwin, sa mga schools, pinagbabawal yung paggamit ng cellphone. Pero pag nasa bahay na sila, wala na yung policy na gano'n. Ibig sabihin, kailangan na natin yung mga magulang ay titingnan mabuti kung ano yung mga ino-open na apps ng ating mga kabataan, kung ito'y nakakatulong o di kaya baka magkaroon ng maka-ignite ng hindi maganda para sa kanila. So diyan natin hinihingi yung kooperasyon at tulong ng ating mga magulang. And of course, sa kanilang asignatura rin kasamang Erwin, hindi natin pwedeng kalimutan na kaya nag-aaral ang mga bata, ay para sa kaalaman, for them to learn. And we have to, of course, once again, fully request our parents, na tingnan din yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Dapat parating i-assess o anong extent na yung kanilang pag-aaral. Dahil pag may makita sila na hindi maganda, they have to possibly, pwede nilang ikonsulta sa advisor, sa mga teacher, sa mga principal nang sa ganon ay mapag-usapan kung ano ang makakabuti para sa ating mga anak kasamang Erwin. Again and again, this is not a sole responsibility of the school. It requires yung ating mga, participation and involvement ng ating mga magulang, ng ating LGU, at iba pang mga stakeholders ng ating paaralan kasamang Erwin. Then finally, sa mga guro, mga estudyante, ano yung gusto nyo iparating sa kanila, sir? Well, sa ating mga guro, three things sa parati kong sinasabi at nire-remind sa kanila. We are there to teach the mind, touch the heart, and transform the lives of our children, our learners. Yan yung mahusay na dapat isa-isip at isa-puso parati ng ating mga guro, Although alam ko may mga ilan na sabi nila ano ang protection ng mga guro o ito ganon, But for the meantime, we have to look into itong ating mga kabataan
may mga panukala pero for the meantime we will make use kung anong meron na mga policy sa atin sa ngayon para naman sa mga kabataan, mga anak namin kami po ay nandiriyan para sa inyo. Lagi niyong isipin na kung wala kayo, walang teacher, walang school, walang principal, walang minister, walang ng education, walang secretary ng education, walang mga supervisor, walang superintendent. Kaya meron ang lahat ng yun ay dahil nandiyan kayo ng mga anak namin na tinatawag na learners. Para sa inyo ang aming serbisyo, para sa inyong kinabukasan. So dahil doon, inaasahan namin na maging mabuti ang inyong kinabukasan. Parati namin sinasabi rin sa ating pagsasabi na mula sa puso at paniniwala na dapat may ginhawa para sa inyong kinabukasan. So with that, sa mga anak namin, mga mag-aral, dapat mag-aral kayong mabuti. At isaisip ninyo yung mga sakripisyo na binigay ng ating mga magulang, ng mga sumusuporta sa inyo dahil lahat po nito ay alay para sa inyong magandang kinabukasan. Walang ibang intente yan, At maniwala kayo kasama ng Erwin at itong mga learners natin. Walang magulang na magnanais na hindi maging mabuti ang kinabukasan ng kanilang anak. Walang magulang na nanaisin na hindi malampasan ang achievement na meron sila sa ngayon. Kung sila ngayon ay teacher, kung teacher ang magulang, sigurado ako ang pangarap ng kanilang teacher na magulang ay higit pa ang maging achievement ng kanilang anak para sa kanilang na-achieve sa ngayon. So with that, thank you very much kasamang Erwin. We are so grateful sa inyong himpilan dahil nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi natin at maka-reach out tayo sa mga magulang at iba pang stakeholders ng ating paaralan. Thank you very much and pagpalain po kayo, pagpalain tayo lahat kasamang Erwin, kasamang Eds. Yun. Thank you very much, Dr. Johnny Balawag, sir, sa Oras Information. Again, good morning po, sir. Good morning. Salamat po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Sir Dr. Johnny Balawag, ang OIC Schools Division Superintendent ng Cotabato City. Straight to the point. So far, so good sa Cotabato City and looking forward, hindi mangyari sa atin, Radyo Rem. Sa Opo. anumang pagkakataon, yung mga nangyari sa ibang mga lugar. May mga nakuha rin man tayo mga reaksyon kasamang Sir Erwin mula sa mga magulang na ang sabi nila kahit na ganito naman din ang nangyayari sa Bangsamoro, hindi naman din ganoon kasi may mga ano pa naman. Straight. Kumbaga takot pa rin pagdating sa paaralan Kahit ang na pinag-uusapan. iniisip nila na sa ating lugar, Magulo. Hindi magulo. Normal. Normal? Parang normal yung Paghawak ng baril? paghawak ng baril o yung pag-possess ng sabihin natin madali. Sabi nga nila, madali yung dahil nga nagkalat yung mga loose firearms sa Radyo Manet. Straight to the point. Kumpara sa mga lugar na may mga nangyaring insidente. Na alam naman natin na mahigpit sila sa mga loose firearms, Straight. pero nakakalusot pa rin. Oo, pero pasalamat tayo sa ating lugar at Chumanebs dahil hindi nangyayari yung mga ganong klaseng insidente and Straight. sa tulong-tulong na effort mula sa security sector, yung sa edukasyon, mga administrator, At ang mga Magulang. magulang. Kaya lagi yung nating tandaan, gabayan natin lagi, araw-araw, kahit sabihin pa natin na yun yung sinasabing inis na tayo sa ating mga anak, gabayan pa rin natin kasi pagka yan, ilalagay nila sa kanilang mga isipan, posibleng madadala yan sa loob ng paaralan. Pero wag naman po sana. And sabayan na rin po ng time team na panalangin. Straight. importante yung close coordination sa mga anak natin. Yes, tama. Kausapin sila pag uwi ng bahay, bago matulog sa gabi, kausapin. Straight. Kumusta kayo sa eskwelahan? Kumusta yung mga activity? In that way, meron silang pwedeng maikwento sa kanila o sa inyo bilang mga magulang, mga kasama. Diba kasi pagka kausapin mo ang anak mo sa ngayon, wag mong gamitin o wag mong idaan sa sinasabing tapang. Parang ano lang, chill-chill lang na usap, bigla kasi magsasalita. Bigyan Magkukwento. biglang kukwento, ikukwento niya kung anong nangyari at doon mo na malalaman kung ano yung mga naging ganap sa loob ng paaralan. Dahil kung ilan sa tapang, hindi na yun, takot na yun. wala Ayaw na. magkwento yun. Oo, Ayaw kahit magkwento pa. yun. Baka mayroon siyang pinagdaraan, ayaw niya ikwento. Dahil takot siyang mapagalitan ni ama ang guni ina. Yan ang na-observation natin sa ngayon. Mga bata ngayon, kausapin mo lang ng chill-chill lang. Talagang sasagot at siyempre, Magkukwento na. ikukwento na niya sa'yo. Oo.
Straight Okay? to the point. Oras mga kasama sa buong kapunuan. 6:42 mga kasama ang bahaging yan na tito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. At hatid din po mga kasama ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato naman sa unang distrito ng Cotabato City number 1 sa Balota. Mare, palit kog diaper. Na kay na-recommend? Lampin baby pants, Mare. Mao gini akong gigamit para sa mga bata. Asenso lagi karon Mare. Unsay sekreto nimo? Ay, grabe. Kusog kayo akong lampin baby pants, Mare. Imagine, 104 pesos and 50 cents ra, naapag one free pad. That's 16 pads total. So, 6 pesos and 53 cents lang per piece. Mao ba di ay? Barato man akong napalit sa pikas. Barato to. Pero, 10 or 12 pads lang to, Mare. Ang lampin, 15 plus 1, full size. Sulit gyud. Kung ibaligya by piece, ang free pad, ginansya na. Ang jumbo pack na ay 6 free pads. So, 6 times 6 pesos and 53 cents equals 39 pesos and 18 cents. O diba? SRP is 315 pesos ra. Halos 12% ang tubo. Meaning, mas barato ang lampin baby pants kung per piece imong pagpalit, Mare. Di ba sulit? Mare, maskin sa simple nga produkto no, naagya kita para sa panginabuhi. Congrats Mare! Halalang Bangsamoro. Isang buwan na lang at gaganapin na ang kauna-unahang BARM parliamentary election. Alam mo na ba paano bumoto sa inyong napiling sectoral representative na uupo sa 8 reserved seats ng Bangsamoro Parliament? Ayon sa amended version ng Bangsamoro Electoral Code o BAA number 88, ang bawat botanteng Bangsamoro ay buboto ng isang representative sa mga sektor ng youth, women, ulama at traditional leader at 2 naman para sa settler communities. Kaya naman Bangsamoro, iboto ang nararapat na uupo sa parlamento. Nagapay siya sa pag-asa, paglilingkod siya ang nauuna. Anak ng revolusyonaryong Bangsamoro. Tayo nang magkaisa at manindigan, bayalisan sa luna. Karon ating samahan, matadang na pamilyang Bangsamoro. Lahat kasali sa baba, kasama ka palagi, kasama rin si Bayalies. By honor, Sansaluna Kao, nominee number 3 sa Bangsamoro Party, lahat kasali. Ikaw at ako, tayong lahat sa Papa, lahat kasali. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating suwatan no, at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Peng Ukong Gundila ay kasapun luwayo na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam, abog kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong Partido Nobiete. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na tradisyonal leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagay no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa kanong nyaba akama itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radyo mo nationwide.
Oras sa mga kasama sa buong kapuluan, 6:47 ng umaga. Ang oras mga kasama tito sa atin ni Attorney City Fanny S. Uyoyo, the fourth nominee ng Raayat Party number 12 sa Balota. At hatid din mga kasama ni Edgardo Ramirez, o mas kilalang Professor Edgar, first nominee ng Christian for Peace, number 7 sa Balota, at ni Percival Lagman, number 4 sa Balota para sa Sattler Community. Straight to the point. Tuloy Radyo Manabs, kahapon. Trending yung pagkapadlak ng mga mga motorsiklo ba ito? Saka yung isang gabi naman, Oo, sinubukan kung gaano katikas yung Barrier? concrete barrier na bagong lagay. Straight to the Nasa point. linya, sige, follow up natin Radyo Manabs. Nasa linya mga kasama si Sir Muinol, ang hepe ng City Transport and Traffic Management Center. Magandang morning po, Sir Chief Nol. Sa DXMA po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Teb Sabang. Good morning po, sir. Morning, sir. Yes, magandang umaga po Sir Erwin and Sir Abang. Ating tagapakinig sa Cotabato City, and of course sa ating mahal na Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw, sa ating Vice Mayor Sultan Juhair Madag. Yes, Sir Erwin. Opo, unahin muna natin yung mga pinadlak na mga motorsiklo. Saan bahagi ba dito sa Cotabato City? Parang ang dami yata ito, Sir Nul. Actually, Sir Erwin, nag-umpisa kami dito sa may Governor Gutierrez. Hinalugog natin yung kahapon. So, meron tayo na padlock yan, mga 4 wheels. Wala na tayong pinipili. Ito man ay magarang o hindi, ay kung nakalabag po sila ng traffic rules, ay agad-agad po natin nilalagyan ng citation ticket. And then, tumuloy po tayo sa downtown, particularly dito po sa may Jollibee sa gilid ng plaza. Kung mapapansin nyo, sa dami po ng mga motor dyan. So, yun, marami po tayong pinadlakan dyan. Nilagyan po natin ng kadena para po matututo naman sila na yung mga nilalagyan po natin, pinaskilan po natin ng mga no parking area, ay hindi talaga pwedeng paparkingan yun. So, yun ang ginawa natin kahapon, Sir Erwin. Marami po tayong napadlakan sa buong downtown dahil yan po ay inaaraw-araw na natin yan. Baka sakali naman sa susunod na mga araw ay matututo na po sila. Opo, itong mga napadlakan ng mga motorsiklo, ano ito, pagmamayari ba ito ng mga namamasada, mga estudyante? Ano po ito sila, sir? Halo na po yan, pero karamihan yung mga estudyante po. So, yung iba, nakiusap, nang hindi na talaga ulitin. So habang hindi pa napapadlakan, so pinagbigyan natin. At least alam nila na bawal na yon. So yung iba naman hindi sumipot ang driver, so yun na napadlakan natin. Ang intensyon natin doon sa rep, bukod sa mabayaran nila yung citation ticket nila, ay makakausap natin sila. Nang sa ganon, ay hindi na nila mauulit itong mga ginagawa nilang violation. Pero aware na rin po ba yung mga estudyante na nagpa-parking doon na bawal nga ang parking doon? Yes, actually, ilang beses na tayo pumunta dyan sa mga school nila, pati mga management po ng mga eskwelahan na yan ay kinakausap natin. So, ang nangyayari kasi dyan sa reps, pinapayagan man natin sila, pero one lane lang, yung isang motor lang ang pwede magkapag sa gilid. Ang problema, patong-patong na, ginawa nilang 4 na patong na. So, na-occupy na nila yung isang lane po nung lansangan natin. So, sunod-sunod na sila? Yes. Opo. Anong specific na lugar yan siya, sir, dito sa atin, sa city? Dito po sa may, kung matatandaan mo yung city theater dati. So, diyan sa harap, sa may gilid ng Jollibee, and then dito mismo sa gilid ng plaza sa may Cinsuat Avenue. And then, yung iba, dito po banda sa may gilid po ng STI. Okay. Yan, punong-puno yan. So, yun ang ginawa natin. Inaaraw-araw natin ito sa Rebs kahit na mainit ang araw. So, ang layunin natin dyan ay madisiplina natin yung mga Cotabateños. Specifically ito, mga harap ng mga eskwelahan, yung sa may gilid ng Jollibee, yung dating Mahakwa Street or Japal Johnny Street na ngayon, sir? Sa Makalakwa, yes. Oo. Yan ba ka? Merong eskwelahan dyan, ano ho?
Meron din. Oo. So, dyan nakaparada yung mga binabanggit yung mga motorsiklo ng estudyante na yung isang lane ng kalsada na occupied na ng parking area. Mismo, Sir Erwin. Okay. So, para sa kabatiran ho nila, yung area na pwede pumarada, pero isang motorsiklo lang dapat doon sa gilid ng daan ang pwede pumarada. Yes, papayagan pa natin sila ng ganun para naman yung daloy po ng mga sasakyan natin ay maayos. Ang nangyayari kasi niyan, sumisikip masyado dahil yun na nga, 4 na patong na yung ginagawa nilang parking. Ayun. So, yung 4 na patong, mayroon na uno nakaparada sa likod doon yung pinalikod niya, mayroon pang isa, and then sa likod naman, mayroon pang isang isiniksik. Yes, ang kagandahan ng Sir Erwin, nung kinadinaan namin sa harap, kawawa na yun doon sa pinakagilid kayo, hindi na makalabas. So yun na nangyayari. Para siyang nakuha ng lambat ba? Ayun. So, ang pwede dyan, sino yung una makaparada, isang motorsiklo lang, ang pwede. And then, tabi-tabi na, hindi pwedeng pumarada sa likod ng isang nakaparada motorsiklo na. Yes, huwag na nilang patungan. Okay. Hanggang doon sa bahagi ng City Plaza and then doon sa malapit sa Pantalan, sir, may mga eskwelahan din ho dyan. Yes. So actually, kinausap na natin pati yung pamunuan po ng mga eskwelahan na yan para po maliwanag sa kanila. Pati sila makakatulong na pagsabihan ng mga estudyante nila kung sakasakali man na yan ay pinagbabawal po ng ating city government. Ito'y para rin sa mga kaayusan ng lahat. Hindi ito para sa isa lang o sa amin. Ito'y para sa lahat, Sir Erwin, Sir Abs. So mga total, ilang mga motorsiklo yung nasita, nahuli kahapon, sir? Medyo marami-rami. Umabot siguro ng mga 30. Aha, so lahat ito na-issuean ng citation ticket? Yes, na-issuean natin ng citation ticket. Ang hindi lang na-issuean, yung agad-agad pumunta, nakiusap na din na ulitin, so pinagbigyan natin. Kasi tayo naman ay hindi naman sa pilitan, basta as long as in-admit mo yung kasalanan mo at hindi na ulitin, so okay lang. Hindi natin titikitan yan. Ibig sabihin, sir, no, may mga consideration dito. Human consideration, yun nga, yung sabi mo na nakikiusap sila. Yes. Pero sa susunod, wala na. Yes. Sobra-sobra na yung mga consideration natin na sa Reds taon na. Pero nandiyan pa rin tayo. At least ito naman ay para sa lahat. Opo. Sa kabilang banda, sir, itong dito sa may Sinswat Avenue, mukhang na-breakingan. Itong bagong concrete barrier po ng City LGU. Yes, sa Reds. Sinubukan siguro nila kung matibay rin. So, paano bang nangyari, sir? Ano ito? Binangga ba niya, nasagi, o siya ba'y umovertake at hindi na napansin yung concrete barrier? Actually, nangyari ito sa Reds, Erwin, ay 11:15 p.m. Kumbaga, maghating gabi na. So, wala na masyadong sasakyan yan. Wala na siya magkakasalubong, bihira na lang. So, mabilis yung takbo dahil hindi niya may kaila na nasira pa rin yung mga concrete barriers natin na ito ay solid na solid sa paggawa nito, matibay, pero nabiyak pa rin. So, ibig sabihin, sa akin tansya, more or less, tumatakbo ito ng mga 80. So, dapat kung mga 30, 40 lang ang takbo mo sa city, hindi magkaganon. At saka, madali mo ma-adjust yung sasakyan mo kung hindi mabilis yung takbo mo. Yung driver ba, taga dito rin sa atin sa Cotabato City o nasa outside na po? Taga rito rin sa atin sa Cotabato City. Kumusta po yung driver, pati naman din po yung kanyang sasakyan, sir? So far, yung driver nasa maayos na kalagayan naman. Wala man nangyari sa kanya. Pero yung sasakyan, yun ang medyo grabe. Yung ulo niya, najupi. Opo. Sir, may mga concern lang po yung mga motorista dahil naiposte rin po ito sa una sa account po ninyo and then sa page po ng DXMY. Karamihan po doon na nag-concern na hindi ba pwedeng lagyan ito ng reflectorize para kahit papano makita kasi may mga sasakyan na sobrang tinted
lalo na sa gabi, hindi masyado nakikita. At pagka may nakakasalubong na sobrang lakas din ng ilaw, talagang minsan hindi mo na mapapansin yung mga ganito mga barriers na kung ano man yung merong inilalagay sa mga kalsada natin dito sa city. Yes, Sir Erwin, kung sa visible naman ang pag-uusapan, yan po ay kitang-kita. Dahil yung pintura pa lang, nagre-reflect na yan. So lahat po ng nalagyan natin, both side yan, meron tayong poste ng ilaw, kitang-kita naman yan. Pero so far, totoo yan. Yan naman ay kasama na po yung, kung makikita mo yung parang kumikindat-kindat na ilaw, so coming na yun. Actually, dapat kasabayan, pero coming na yun. Lalagyan natin yan. Pero kung sasabihin nila na hindi nakikita yan, Sir Erwin, abang, so kitang-kita yan. Dahil doon pa lang sa pintura, pag tinamaan ang ilaw yan, kumikintab na rin. Pero lalagyan pa rin natin yan sa ating City Engineering Office. Yung mismong pintura pala, reflectorized na. Yes. Kaya naman pala. Okay, malinaw. At least matibay yung concrete barrier na palitan yung steel barrier. Oo, dati. Kasi yun talaga nayuyupi. Ito, kung hindi man mayuyupi yung sasakyan, o kaya naman hindi mayuyupi yung barrier, siguro yung sasakyan, problemang malaking damage. Yun na nga, Sir Ed, malaking damage nga yung pick-up nung kahapon. Okay. Baka, okay na po sir. Meron pa tayong 2 minutes bago mag-alas 7. Wala na po kaming katanungan. Pero maraming salamat po sa oras, impormasyon, pagbabahagi nito mga nagpapatuloy na ini pong pagsusumikap sir para sa maayos na daloy ng trapiko natin dito sa Cotabato City. Maraming salamat po Sir Minul. Good morning po. Yes, magandang umaga rin sa lahat po ng tagapakinig. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng tanong, straight Mga kasama, si Ginoong Moynul, ang hepe ng City Transport and Traffic Management Center. Ayun, sa mga estudyante, maging ano na ito, tawag dito, leksyon, aral para sa inyo na wag na hong yung parada kasi parang subay. Alam mo yung subay? Subay. Kung sino yung nauna, yung buntot, kumakagat doon sa buntot. Tatlong, sabi ni Sir Moynul, 3 file na. Maabot pa ng 4. Sobra pa sa double parking. So, ang nangyari, yung maliit po nating kalsada, kumikipot, lalong lumiliit. So, paano ba? Ano bang pwedeng gagawin? Yun ang nakikita nilang problema, solusyon pang huhulin o kaya naman ipapadla. Para hindi na bigyan ng warning na bawal dyan. Dapat kung pamarada, isa lang. Kung sino mauna, huwag nyo nang paradahan sa likod, tabihan nyo lang. Para wala na magiging problema. Sige, habol tayo. Oras na natin mga kasama. Alas 7 na po. Ang bahagi nga natin doon ni Attorney Omar Yasasema, first nominee ng Bangsamoro Party, at ni Engineer Bay Ali Sansaluna Caron, third nominee ng Bangsamoro Party. At hindi na mga kasama ni Sultan Dato Tengkong bilang first nominee ng traditional leader sa ilalim ng BFP Party, number 5 sa balota. Straight to the point. Report tayo mga kasama, hatid naman ni Dr. Tumanda Antok, kandidato sa 3rd District ng Cotabato City sa ilalim ng BFP, number 1 sa balota. Straight to the point. Ito mga kasama, responsableng pag-iingat ng baril, paalala ng Pro 12 sa mga gun owner. Detalye ng balita, Radyoman DC Mangod. DXMY Tata RMN Report. Kasunod ng mga insidente ng pamamaril na kinasasangkutan ng mga kabataan, muling pinaalalahanan ng Police Regional Office o PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog ang mga gun owner na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril. Huwag ilantad ang mga baril sa mga anak, sa mga pamangkin, sa mga minor. Ani Manibog sa ginanap ng Second Quarter Regional Law Enforcement Coordinating Council o RLECC meeting. Ibinahagi rin niya ang isang insidente sa Tupi, South Cotabato kung saan hindi na malaya ng isang reservist na nakuha ng kanyang 16 na taong gulang na pamangkin ang kanyang baril. Agad naman itong nai-report sa kapulisan at matagumpay na nabawi. Binigyang diin ng PRO 12 na kaakibat ng pagmamayari ng baril ang responsibilidad na tiyaking ligtas itong nakatago at hindi maaabot o magagamit ng mga menor de edad.
ingatan po natin yung ating mga baril, no? Kasi yung nangyari nga sa Tacloban, pulis pa ang nakunan din ng baril ng kanyang pamangkin. And here also, no, sa atin, no, meron din tayong nakuha, no, from service, no, isa siyang license gun owner, hindi niya alam yung baril niya, kinuha din ng kanyang pamangkin. Ano din, yung pamangkin niya is 16 years old. Buti siya lang, na-report sa ating kapulisan at nakuha yung baril. No? Diyan yun sa may Topi, South Cotabato. So, we encourage the members of the community, tayo rin, kung we are gun holders, huwag po nating i-expose yung mga baril natin sa mga anak natin, sa pamangkin natin, o sa minors na nandyan, kasama natin sa ating bahay. Kaya baka kukunin nila at gamitin nila for kala nila, pagpapanakot lang, or ang tinig ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog. Kasama mo sa DXMY RMN Cotabato, Radio Man Daisy Mangud, Tatak-R. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Daisy Mangod. Samantala, 13 RPPPs sa BARMM magdedebate sa Cotabato City. Sa detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY. RMN Report. Kumpirmado na ang mga debater mula sa 13 Regional Parliamentary Political Parties o RPPPs na lalahok sa debate para sa kaunahang Regional Parliamentary Election sa August 27, 2026 sa Cotabato City. Gaganapin ang debate mula 1:30 ng hapon hanggang 5:00 at mapapanood sa live stream sa Facebook pages ng Institute of Autonomy and Governance at Notre Dame University kabilang ang EIMC BARM. Kasama rin sa mga nakatagdang lumahok sina Emran Muhammad ng Abot Party, Attorney Omar Yasir Sema ng BAPA, Attorney R. Rashid Bart ng Best Party, Attorney Nagib Sinarimbo ng BFP, Amir Mawalil ng BGC at Abdul Hussein Kashim ng Isama Party. Kalahok din sina Nur Aini Tanlim Miswari ng Mahardika Party, Attorney Najib Taib ng Morocco Party, Dr. Ali Pikr Basser ng Musawara, Engineer Adi Unsi ng PBB, Engineer Don Mustafa Arbison Long ng Pro Bangsamoro Party, at Attorney Jose Lorena ng Riot Democratic Party kasama si Attorney Shailay Hadumama Alba ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Maraming salamat, Radyoman Julie Mapalaw, sa balitang yan. May pumasok na information, Radyoman Eps, pero kapos tayo ng oras. Oo. Merong isang online post na nagbabanta sa mga binabag niya dito. May banta, Radyoman Eps. Sa isang paralan. Sa isang paralan. Diyan o sa may, ano ito? Sa Maguindanao Norte. Maguindanao del Norte, mga kasama. Kaya calling the attention po ng ating mga security sector na kung maaari po, ma-actionan ito dahil meron pong isang banta. Isang banta. Sa binabagit naman, na-report na rin sa PNP. Ayun. Palap na natin. Abangan lamang yung mga kasama. Dagdag information, may kinalaman no rito. 7:05 mga kasama, morning on sa mga viewers natin. Nahabol lang po sa inyo si Mutalib Usman, Datumanong MacGyver Latif, si Samsudin Mama Saunda, si Mulod Dumanya Sinsin, si Waida Akan Mamanapat, si Zib Alejo Salvador, Tristan White Gulay, si Matwa Manguda, Ranti Santisas, si Abdul Jambar, Manisan Jezabel at si Bay Umukol Sumid Timbangwaya. Kasama na rin si Agata Sulaiman, Moy Pradjamuda, si Sembay Adam, at si Bay Mems. Good morning. Good morning po sa inyo. Sige. Straight to the point. Alam tayo. Maraming salamat po mga kasama. Ngayon po ay araw ng Friday, Giamat Saguna, August 21, holiday. Sa ngalan po ng ating mga partners, sa ating technical, Radyoman Danilo Dani Malaran, sa digital, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Kami po ang inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan, Radyoman Absabang, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide.